Magandang araw sa inyong lahat. Heto na ang latest weather update natin para sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mas lalo pang lumakas si Bagyong Francisco at naabot pa ang super typhoon category ngayong araw, alamin natin ang magiging epekto nito sa bansa. At silipin din natin ang isa pang posibleng bagyo na mabubuo sa karagatang Pasipiko. Kung gusto mo naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa channel. Sa kasalukuyan, si Typhoon Francisco ay patuloy na lumalakas at ngayon ay nasa antas na ng Super Typhoon category. Ngayong araw, ang sentro ng mata ng bagyo ay nakita sa layong 625 kilometers east of Tuguegarao City, Cagayan. Taglay nito ang maximum sustained winds na 175 kilometers per hour. Malapit sa gitna, may bugso na umaabot hanggang 215 kilometers per hour at may central pressure na 945 HPA. Kumikilos ito west-northwestward sa bilis na 20 kilometers per hour. Ang saklaw ng malalakas hanggang typhoon force winds nito ay umaabot hanggang 360 kilometers mula sa sentro, kaya bagamat nananatiling malayo ang pinakagitna ng bagyo sa mismong kalupaan ng bansa, sapat ang laki at lakas nito para bantayan ng mabuti. Ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 ay nakataas sa ilang bahagi ng Luzon. Kabilang dito ang Batanes at ang northeastern portion ng Cagayan at eastern portion ng Babuyan Islands. Sa ilalim ng signal na ito, ang inaasahang hangin ay nasa 39 hanggang 61 kilometers per hour at may lead time na around 36 hours. Sa kasalukuyang antas ng babalang ito, minimal hanggang minor pa lamang ang inaasahang threat sa buhay at ari-arian. Isa sa mahahalagang dapat pagtuunan ng pansin ngayon ay hindi lamang ang lakas ng bagyo kundi ang lawak ng impluensya nito sa pag-ulan at kondisyon ng dagat. Para sa heavy rainfall outlook due to Tropical Cyclone Francisco at sa epekto na rin ng southwest monsoon ngayong araw, inaasahan ang 50 to 100 millimeters na pag-ulan sa Batanes at Cagayan. Ganon din ang mararanasan sa Occidental Mindoro at Antique. Pagdating naman ng Wednesday, June 24, inaasahan ang 50 to 100 millimeters na pag-ulan sa Batanes, Palawan, Occidental Mindoro at Antique. Mahalagang tandaan na ang forecast rainfall ay maaring mas mataas pa sa mga mountainous at elevated areas. Bukod dito, pwede pang lumala ang epekto sa ilang lugar dahil sa significant antecedent rainfall o yung naunang mga pag-ulan na nagpabasa na sa lupa bago pa dumating ang kasalukuyang sistema. Kaya para sa mga nasa Batanes, Cagayan, Occidental Mindoro, Antique, at Palawan, mahalagang huwag maliitin ang ulan kahit hindi tuloy-tuloy sa buong maghapon. Sa ganitong klase ng setup, pwedeng may mga sandaling humina ang ulan o tila gumaan ang kalangitan, pero kapag nananatiling mabigat ang hangin at makapal ang ulap, pwede pa ring sumunod ang panibagong buhos. Sa mga mabababang lugar, ang ganitong pag-ulan ay pwedeng magdulot ng mabilisang pagbaha. Sa mga lugar namang nasa paanan ng bundok o gilid ng matataas na bahagi ng lupa, hindi rin maaalis ang banta ng landslide, lalo na kung matagal nang basa ang lupa dahil sa mga naunang ulan. Mahalaga ring tandaan na ang severe winds at heavy rainfall ay maaari pa ring maranasan kahit sa mga lugar na nasa labas ng forecast confidence cone. Ibig sabihin, hindi dapat nakatuon lamang ang pag-iingat sa mismong sentro o pinaka-inaasahang track ng bagyo. Sa maraming pagkakataon, ang epekto ng isang malakas na bagyo ay nararamdaman sa lawak ng hangin, sa laki ng moisture na hinihila nito, at sa mga pagbabago sa daloy ng panahon sa paligid nito. Kaya kahit nasa labas ng pinakasentro ng forecast ang isang lugar, hindi pa rin ito otomatikong ligtas sa malalakas na ulan at bugso ng hangin. Pagdating naman sa track and intensity outlook, malinaw sa kasalukuyang status ni Francisco ay naabot na nito ang super typhoon category. Inaasahang kikilos ito generally northwestward ngayong araw, June 23, at magde-decelerate o bahagyang babagal bago tuluyang mag-recurve north-northeastward patungo sa Ryukyu Islands sa southern Japan. Sa kasalukuyang track forecast, inaasahang lalabas si Francisco sa Philippine Area of Responsibility sa Friday, June 26. Sa ngayon, mananatili itong malayo sa pangunahing landmass ng Pilipinas, pero gaya ng paulit-ulit na paalala sa ganitong sitwasyon, slight westward shift in the track forecast is still possible.
At sa isang malakas na bagyo, kahit maliit na westward shift lang sa susunod na mga bulletin ay pwedeng magbago sa saklaw ng ulan, hangin, at sea conditions para sa Northern Luzon. Ayon din sa forecast, inaasahang magsisimula ang weakening trend beginning on Wednesday, June 24 dahil sa increasingly unfavorable environmental conditions bago pa ito tuluyang lumabas ng PAR region. Ibig sabihin, bagamat nasa peak ito ng intensity, sa napakaikling panahon umabot sa super typhoon category, may nakikitang senyales rin ng paghina habang mas tumatagal ang galaw nito patungo sa mas mataas na latitude. Gayunman, hindi ito nangangahulugang mawawala agad ang banta sa Pilipinas. Habang malapit pa ito sa northern at eastern portions ng Northern Luzon, maaari pa rin nitong impluwensyahan ang hangin, ulan at lalo na ang lagay ng dagat sa mga susunod na araw. Mahalagang pag-usapan din ang impluensya ni Francisco sa weather conditions ng extreme Northern Luzon. Ayon sa current outlook, magsisimula ng maramdaman ang epekto nito sa panahon ngayong Tuesday. Bukod dito, moderate to rough sea due to the tropical storm ay inaasahang mararanasan sa northern at eastern coastal waters ng Northern Luzon sa Tuesday para sa mga mangingisda, sa mga may maliliit na bangka at sa mga komunidad na malapit sa dagat. Napakahalaga ng paalalang ito. Kahit wala pa sa pinakamatinding antas ang babala sa ibang bahagi, ang kondisyon ng dagat ay pwedeng maging mapanganib ng mas maaga kaysa sa inaasahan, lalo na kapag may kasabay na malalakas na bugso ng hangin at pabago-bagong galaw ng alon. Ngayon naman, tingnan natin ang tropical cyclone threat potential sa mas malawak na outlook. Para sa Week 1 mula June 22 hanggang June 28, malinaw na may tropical cyclone present inside the PAR. Si Typhoon Francisco na nasa Philippine Sea ay forecast na kikilos papalapit sa extreme northern Luzon bago mag-recurve patungo sa southern Japan. Ito ang pangunahing sistemang binabantayan sa kasalukuyan. Ibig sabihin, sa loob ng linggong ito, ang pinakamahalagang usapin ay ang paglapit ni Francisco sa hilagang bahagi ng bansa at ang posibleng mga indirect na epekto nito sa ulan, hangin at southwest monsoon. Kasabay nito may isa pang binabantayang TC-like vortex na tinutukoy bilang TCLV1 na present over the TCID na may low to moderate likelihood of tropical cyclone development over Week 1. Sa madaling paliwanag, bukod kay Francisco ay may isa pang sistemang posibleng magpakita ng development sa monitoring domain. Hindi pa ito kasing lakas o kasing linaw ng kasalukuyang bagyo, pero sapat ang senyales para isama ito sa patuloy na pagbabantay. Sa ganitong yugto, hindi pa tama na magbigay agad ng final na track o eksaktong magiging lakas nito, pero mahalagang bantayan kung magpapatuloy ang development o kung hihina rin ito sa mga susunod na araw. Para naman sa Week 3 mula June 29 hanggang July 5, 2026, ipinapakita ng forecast na ang TCLV1 ay posibleng pumasok sa PAR at kikilos patungo sa extreme northern Luzon at Taiwan area na may moderate to high probability of tropical cyclone development. Ibig sabihin, sa mas mahabang outlook, may isa na namang sistemang maaaring magkaroon ng mas malinaw na pag-develop at maaaring lumapit muli sa hilagang bahagi ng bansa. Kasabay nito, may TCLV2 na forecast na posibleng lumitaw sa western boundary ng PR na may low likelihood of tropical cyclone formation over Week 2. Kahit low likelihood pa lamang ito, hindi pa rin ito dapat tuluyang alisin sa ating radar dahil sa usaping long-range outlook, mabilis ding nagbabago ang confidence level ng mga model habang dumarami ang pumapasok na bagong datos.